Ayan, tuloy-tuloy na tayo mga ka-antrep. Hello, good evening po sa ating lahat. Pagpasensyahan nyo na po ulit, hihingi ako ng pasensya dahil kung kailan naman mag-start na ako ng pag-vlog, pag-record ay bigla pong nag-brown out. So, syempre, nakaschedule at nakaready na rin ako, kaya ituloy na natin. Kahit na medyo may kadiliman, pero pakinggan nyo lang po ang aking isi-share sa inyo. Pero before that, shout out po muna. Question and answer po tayo dito sa mga na-scroll ko po na pwede po nating sagutin dito sa mga latest video po natin. So, kung gusto nyo pong magpa-shoutout din, comment lang po kayo sa ating comment section. Ayan, from Ma'am Catherine Miranda, pa-shoutout po. Pa-shoutout po, 1ML Motorcycle Parts and Accessory Shop. Always watching sa inyo. Thank you so much. So, please, lagyan nyo po ng address para pag sinoutout natin, ma-invite natin yung ating mga ka-antrep na bumisita dyan sa inyong mga lugar. Ayan, once again, shout out 1ML Motorcycle Parts and Accessories and Accessory Shop. Ayan, hindi natin alam kung saan. Second is always watching Ono Motorcycle Parts and Accessories sa Kalatagan, Batangas. Shout out po at drop by po kayo dyan sa Uno Motorcycle Parts. Hello, Katrupa Uno 6584. At Ma'am Ravelyn Lopez. Hello po. Watching, ma'am. Thank you. At kay Ma'am sorry, ang labo na mata ko. Kay Sir Marcalina Trero 4217. Ayan, since question and answer po tayo ngayon, sagutin natin ang katanungan ni Sir Marceliano. Ayan, ma'am, di ba po may business kayo na vulcanizing shop, tas may motorcycle parts din kayo, iisang permit lang po ba yung kinuha nyo? Nung nag-start po, sir, yes, isang permit lang po, para lang po sa shop, sa store. Kaya lang, nung medyo nag-ano na po kami, nag-expand, medyo noticeable na talaga din kapansin-pansin na talagang kumbaga malaki na yung space ng repair shop. Siyempre may gumagawa. Tapos may mga machine na, may tubeless machine kami, siyempre may mga compressor, at ibang mga tools dyan na nakikita nila at medyo malaki, kaya medyo na-notice na nila. Kaya nung January 2023, yan this year lang, nung pag-renew ko ulit, na-required na po ako ng separate na business permit para sa repair shop lang. So itong store po nito ay may separate business, itong Arbs Trading po is, yun po yung sa DTI namin. Ang other DTI ko po is ito na po, yung shop mismo. Hala, sorry, basa, sobrang init kasi nga brown out. So, ayan. Ang pangalawa po, dito, na nandito lang din sa store, sa harapan lang nito, di ba yung operation naman natin, nandyan lang din sa store. Require na po ako ng separate na permit, which is, ayan po ay RAS Motorcycle Repair Shop. So, dalawa po ang DTI ko para dito. And then, sa branch, bali tatlo po yung aking DTI permit. So, kung nag-start pa lang kayo, sir, at hindi naman po talaga kalakihan pa yung, kumbaga, yung repair shop mo na nasa store mo, is baka hindi ka pa po i-required. Pero i-required ka po yan ng munisipyo pag nakita po nila, na monitor nila na medyo, kumbaga, kapansin-pansin na talaga na parang separate business mo na talaga ang shop. Actually, medyo kasi syempre, ikaw magbabayad ng mga babayaran, magkano lang naman yung sa atin dyan, di ba? Atin pa ang mga tools, atin pang kuryente. Yun nga yung yun yung parang pinagtaka ko na ikaw magbabayad ng tax sa repair shop. Diba? Mas malaki yung kinikita nga ng mga mekaniko dyan. 20% lang sa atin dyan. Sa amin hindi ko po sure sa iba. 20%, tapos, syempre may tax, may permit, renew yung taon-taon, tumataas yung taon-taon. Tapos 20% lang yung sa atin dyan. Tapos mayroon pa tayong mga kuryente, yung mga tools pa, nagpo-provide tayong tools. Tapos tulad halimbawa ng tubeless. Magkano ang tubeless? Ayan. Nagtanong na rin si Katrupa Uno Motorcycle Parts and Accessories, shout out, at si Ma'am Cherry May Pamisa, kung magkano ang tubeless machine. Tulad niyan, 81,000 po ang tubeless machine. Ayan, plus na yung sa pamasahe. So 81,000 ang tubeless machine, 'di ba? Hindi naman yan kaagad-agad mababawi. Tapos
Ang labor po namin dyan is 100. May parte pa dyan ang mekaniko, di ba? At ang sa kanila dyan ay 60. Instead na hati, sinixty ko na lang, 60-40, 60% sa kanila, 40% sa amin. Kasi nung wala pang nung wala pang machine, yung mano-mano pa lang, 80 yan sa kanila din, 20 lang sa amin. Kumbaga para lang yun sa hangin, ganon. So, since may machine na, para din naman makatulong na makabawi, ayun na, 60% sa kanila, 40% sa amin. Hindi, 70 pala. 70 sa kanila, 30 na lang sa amin dyan. Sa labor. Ayun. Tapos, di ba, may separate taxes na babayaran ang repair shop. Tapos, ang liit lang ng kita mo sa repair shop. Ay, pero wala kang magawa kasi kailangan mo mag-comply. At saka, hindi nila masyadong intindihan na ayun na nga, na maliit lang sa atin dyan. Hindi sila maniwala na na kung maliit lang yung i-declare mo. Ayan. Next is, shout out to Sir Ongotero 7345. Ongotero po ba ito? Ongotero. Ayan. Sir, pwede ba mag-loan kahit walang collateral, ma'am? Pero may laman naman savings ko sa bank. May business ako, pero co-owner lang. Hindi po ako sure, ma'am, kung wala kayong business, kung wala kayong kung savings lang na nakatenga yung inyong account sa bank, kasi dapat, kasi may po ako, may yung pinsan po ng partner ko before, po siya, OFW. So, ang savings niya nasa bangko. So, doon din siya kasi nirefer ko rin nasa bank. Ang dami nilang pera doon sa bangko kasi dalawa silang OFW. Ang gaganda ng mga trabaho nila. So, yung savings nila, is binabank lang nila dito sa Pilipinas. Tapos nung umuwi na sila, mag-decide na magnegosyo, nung mag-loan sila, hindi sila na approve. Hindi ko lang sure kung kapareho po ang case na ito na mangyayari sa inyo. Hindi sila na-approve kasi nga savings lang siya, hindi nakakitaan ng transaction. So ibig sabihin, walang business na siguro na walang business yung maglo-loan. Kasi totally savings account lang. Kasi that time kami, labas-masok na yung pera at medyo malaki nga yung nag-i-in at nag-out sa aming passbook account. Kasi nga talagang nagro-rolling at medyo malakas yung business namin kasi wholesale kami. So, ayun, hindi sila na-approve. Kaya lumipat sila ng bank na pinag-anuhan sa PS Bank. Pinromote na-approve sila doon sa PS Bank. Nilipat nila lahat ng account nila doon. So, ayan. Pero for your further information, sir, is ikaw po mismo ang mag-inquire doon po sa bank po na meron kang account. Ayan. Kasi, pag nag-loan ka po, isasubmit po yung iyong mga business permits. So, hindi nila malalaman na wala ka pong, na may business ka po kung wala ka mga business permits na mga isasubmit. Ayun. May may ITR. Ayun. Pag first time. Ayun, sir. Next is Ma'am Erdilsan. Sir Erdilsan. Ano pong name sa Shopee store niyo, ma'am? Ayun, nag-stop po ako ngayon sa Shopee since nung taghina dahil puro na lang return ang inaabot ko sa Shopee dahil sobrang tagal ng dating ng courier kasi nga malayo yung area ko tapos ipupunta pa ng city since ang konte nung mga palabas galing probinsya, di ba, palabas hinihintay pa yung container mapuno, umaabot po ng minsan 23 days, 33 days na binibilangan ako ng mga nag-umu-order 33 days na wala pa, i-cancel ko na lang. Syempre lahat po ng umu-order, di ba, gustong dumating kaagad yung orders. Nung before magpasko, kalakasan or summer, mabilis lang, wala masyadong return. Pero nung nagtaghina na, syempre ang konti na lang din ang order ng mga customers ng ibang siguro, kasabayan ko na nagpapaano sa Shopee, ay sa JNT, ayun, sobrang dami na talaga return. Tapos kahit alas 2 na madaling araw, naga-PM, i-cancel ko na lang yan, ma'am, 33 days na, ang tagal. Ilang days na, kasi syempre, na-expect pa galing Manila, ilang days lang, di ba, matagal na yung week, nakarating na sa'yo. Tapos sa akin, umaabot, hinihintay nila ng ganun katagal. So, nag-stop po ako. Ayun. Next is, kay Ma'am Ravelyn, shout out to you, Ravelyn Lopez. Ma'am, paano magpa-check sa bangko? Madali lang po, ma'am. Punta ka lang po ng bank, inquire ka lang kung anong requirements, pero requirements po niyan is mga business permits lang po. Tapos, may account po kayo doon sa bangko dapat na
pag-uupinan nyo ng checking account. Yan, importante po sa atin ang cheque sa mga nagninegosyo, lalo na doon sa mga baguhan pa lang, bitin ang puhunan. Ayan, may cheque dapat kayo kasi karamihan kapag pinagkatiwalaan na kayo ng mga supplier ay bibigyan na kayo ng terms. Ibig sabihin, terms, mode of payment. Halimbawa, pautangin kayo ng 30 days. So, sa 30 days is, ipapautang niya sa inyo. I-issuehan mo ng cheque. I-date mo yung cheque doon sa pang 30 days. Kung kailan siya mag-due date, doon mo siya lalagyan ng date at yung amount. So, napakalaking tulong po nun sa amin. Laging TDC ganon. Napakalaking tulong po nun. Kasi halos wala na tayong capital pag malakas or mabilis ang pag-release ng mga products. Halos hindi na tayo nangangapital doon. Parang pinapadisplay na sa atin. Kumikita tayo na wala tayong nilalabas na capital. Ito yung kagandahan sa ganitong klaseng business. Pero iba naman po yung sinasabi na ipapakonsign. Yung bibigyan ka ng produkto, pautangin ka, papakonsign sa yung produkto, papautangin ka, i-display mo, ibebenta mo, tapos halimbawa after 30 days, inventory mo kung ilan ang nabenta, kung ilan ang nabenta, yun ang babayaran mo. Tapos yung remaining, kung gustong i-pull out ng supplier mo, halimbawa, sabi niya naman na hindi ito mabenta or mahina sa ito, pull out, or kung pwede naman niyang i-another naman yun, extend na naman yung natirang product ng kung ilang days ang pag-usapan nyo ng consignment. Tapos, bibigyan ka ng panibagong product naman na separate resibo para doon sa ipapakonsign naman sa'yo ng mga bagong items naman. So, yun po. So, napakalaking advantage po na may checking account. Lalo na kapag mapagkakatiwalaan ka na ng supplier, sila na mismo ang mag-o-offer sa'yo. Kagaya nung sa case po namin. Kaya kami kumbaga, nakaluwag-luwag, nakahinga, nakagalaw dahil sa pagtitiwala ng mga supplier na sila mismong nag-offer. Ang daming nag-o-offer, ako lang ang umaayaw kasi tandaan din natin, hindi lahat ng offer ay dapat nating sunggaban kasi baka yan din ang maglagay sa atin sa kapahamakan. Piliin lang natin yung kaya natin at yung talagang abot natin na mababayaran natin kasi pag sobrang dami na tapos hindi gumalaw mga produkto tapos naka-terms, yari ka dyan. Okay lang kung consignment, diba? Napakabihira na ng consignment ngayon, halos wala na sa ganitong ganitong industriya. Meron pahabaan ng terms pero wala na, hindi kagaya before nung unang kalakasan pa consignment. Ngayon wala na. Alright, next po is ito pa, may tanong pa ulit si Sir Ongotero. Ayan, sa naman to. Ma'am, ano po requirements na hinahanap sa BDO pag nag-loan po? Number 1 po dyan, lahat po ng ating business permits po ay isasubmit po natin. Business permits, nandun po yung ating, yan, wala na ngayon mayor's permit, business permit na mismo ang nasa ating mga clearances, sa ating certificate, ganon. Business permit, DTI permit, yung COR, Certificate of Registration, tapos ITR, tapos mga IDs, yan, yun po yung hinihingi. Next is wait lang po. Ayan, next po ay kay Ma'am Cherry Mepamesa. Ayan, salamat po, nakita ko sa video nyo about sa Rise Up Loan. Kaya nag-process agad ako ng loan. Kahapon pa ako naka-submit ng requirements. Sana mapabilis ngayon ang process. So, ang tinutukoy dito ni Ma'am ay sa DTI. So, ayun po. Siguro naman may pagbabago na dahil last loan ko ay 2016. To be honest, 8 months po talaga akong naghintay. Exactly 8 months po talaga. April 4, December 4, April, May, June, July, August, September, October, November, December 4 pumasok ang pera sa aking account, sa aking bank account. Cheque kasi yan dinideposit nila, hindi nila i-release sa'yo, ibibigay yung yung cash ipapasok sa iyong account doon, i-deposit. 8 months. So, sana ngayon ay mas mabilis na. Kaya, good luck sa iyo, Ma'am Cherry May. Napakalaking tulong ng loan. Ayan, nakapag-loan ako sa DTI. First loan ko dyan. At sa shop namin doon ko nilagak sa branch, sa isang store.
Ayan, always watching po. Shout out, Sir Michael Pimentel. Hello, Sir Michael Pimentel. Kaya lang wala po siyang... Ay, ito pala. Hello, shout out, Sir Michael Pimentel. Always watching po. RS-2L SO2 and Motor Parts, Rojas Isabela. Wow! Grabe naman, bigatin po. Ay nyo, anyaman ni Sir. Mayroon siyang motor parts and auto parts. Wow, hindi basta-bastang pagsamahin yon ang auto parts at motor part. Diyos ko. Pero sir, paki-comment po sir kung totoo. Kasi sa tingin ko, sa hinuha ko, mas malakas ba sa'yo o ang dito sa amin mas malakas pa rin talaga ang ang motor parts. Sa inyo dyan sir, pa-comment naman po kung saan ang mas malakas, auto parts or motor parts. Kahit sa city, 'di ba? Kasi pinaka basic talaga, halos lahat ng Pilipino may motor, hindi lahat ng Pilipino may kotse. Ma'am, meron po kayo CCTV sa shop? Yes, meron po. Yung umiikot-ikot, tapos i-check sa monitor, sa cellphone nakakonect. So hindi naman talaga siya totally araw-araw open, since nandito lang din naman kami. Pero pag gabi, every now and then chine-check naman namin. Pero kapag out of town kami na mga bantayan dito, yan, naka-open yan siya. And we're planning nung malaking setup, nung may mga monitor na talaga. So hopefully 2024, kasi next month, sa sunod na buwan na yan. Yan, thank you very much. Kung gusto niyo po magpa-shoutout, paki-comment po at pakilagay po ang inyong mga address. Kung may mga katanungan kayo na pwede nating sagutin, ayan, i-comment nyo lang po sa baba para pag-usapan natin. Thank you very much. See you on my next video. Ay, sorry. Numalsik yung laway. Bye!